Hi mga kaibigan, magandang araw. Welcome and welcome back dito sa ating YouTube channel. My name is Mary Ann Bonbon and for today's video, pag-uusapan po natin kung ano-ano nga ba yung dapat nating ihanda para maging isang freelancer po tayo. Okay? So take note mga kaibigan, ito po ay totoong trabaho. Ang ibig sabihin lang po nito ay hindi na ho tayo pumupunta sa mga opisina po natin or hindi na ho tayo namamasahe, gumagastos ng pamasahe para pumasok tayo at magtrabaho ng 8 hours a day. Okay? So, syempre sa panahon ngayon ay napakarami na rin mga freelancer all over the world. Okay? So, marami na rin pong mga trabaho ngayon na kagaya ng mga virtual assistant, CSR, and sobrang dami pong mga kaibigan na pwede tayong applyan as a freelancer. Okay? Ito po yung tinatawag na work from home. And take note guys ito po ay hindi biro-biro na trabaho. So ito po ay meron tayong totoong client, totoong mga tao na pinagtatrabauhan po natin. Yung kaibahan lang ay nasa ibang bansa po yung ating mga client. Okay, so ngayon sa video na ito, pag-uusapan po natin yung mga kailangan nating ihanda bago tayo maging isang freelancer. Ano-ano nga ba yung mga dapat nating kailangan bago tayo makahanap ng trabaho or paano tayo mag-apply as a freelancer, okay? So, saan-saan bang mga website ang pwede nating applyan at mga legit na mga website, guys. So, yun po, i-discuss po natin step by step dito po sa ating video, okay? But for now, guys, kailangan muna natin na pag-usapan, dapat natin i-prepare para maging isang freelancer po tayo. Okay, so syempre mga kaibigan, una-una para sa listahan natin ngayon ay ang meron po tayo dapat na computer or laptop. Okay, so dapat mataas po yung specs ng laptop natin kasi minsan merong mga client na may pinapa-download sa atin mga files, baka kung medyo maliit yung ating storage ng ating laptop or computer, hindi po kakayanin ng mga files na binibigay po sa atin. Okay, so dapat meron po tayong laptop and computer. Okay, next naman natin mga kaibigan ay dapat meron tayong webcam. So kailangan po na meron po tayong webcam kasi minsan yung mga laptop cameras natin ay medyo malabo yan, hindi masyadong clear yung mukha natin. Okay, so kailangan meron tayong webcam. And next naman, dapat meron din po tayong headset or yung may microphone na headset, guys. Kailangan po natin na bumili or mag-prepare din po ng ganun. Kasi minsan, pag may mga interviews tayo or mayroong mga meeting, kailangan meron tayong headphone na hindi masyadong maingay sa ating kapaligiran, diba? So, kailangan natin ng headphone na meron siyang microphone. So, kailangan po yan. Next naman, guys, kailangan meron tayong cellphone. Okay? So, halimbawa, meron din kayong cellphone personal use, meron din kayong cellphone para sa trabaho. Next naman, guys, ay dapat meron po tayong internet connection. Napaka-importante yung internet connection kasi hindi tayo makakahanap ng trabaho kung wala tayong internet. Okay? So, kasi pag sinabing freelancer, ay more on online po ang trabaho natin. Okay? So, ibig sabihin, tatakbo yung trabaho natin online lahat. Okay? So, kaya kailangan natin ng internet connection. Dapat yung malakas na internet connection natin para kapag meron tayong trabaho, hindi masyadong naglalag. Kasi nga guys, napakadali lang din naman yung trabaho natin as a freelancer. Merong madali, syempre, bakit pinasabing madali? Sa una, medyo mahirap, pero pag nasanay ka na, magiging gamay mo na yung trabaho. Magiging madali na rin para sa'yo. Sa nagsisimula kasi sa trabaho, guys, ganun talaga. Sa simula, medyo mahihirapan ka kasi nga, aaralin mo pa eh. Unlike kapag nasanay ka na, madali na lang para sa'yo, diba? Next naman, guys, ay ihanda natin ang ating sarili. For example, nakapag-prepare na po tayo ng mga gagamitin natin para sa ating work from home, kailangan naman po nating i-prepare ngayon yung ating sarili. Bakit po nasabi? Kasi syempre, di ba, ready na yung mga gagamitin mo sa freelancer work mo. Tapos, ngayon pala hindi ka pa prepared. So, paano ka magiging ready sa mga interviews, exams, or mga trainings kung hindi ready ang iyong sarili. So, dapat ready ka. And syempre sa mga nagtatanong dyan guys, hindi po mahirap ang interview dito sa work from home. Napaka-basic lang po yung mga tanong. Unlike po talaga kapag nag-a-apply ka sa mga offices, diba, sa mga private company na more on talaga, diba, sobrang daming katanungan. Dito naman kasi
Nagtatanong lang sila straightforward kung ano talaga yung ina-applyan mo. So, napaka-basic lang po yung mga tanong dito at alam kong kayang-kaya mo rin yan. Siyempre mga kaibigan, tatanungin ninyo, yung iba, diba, very excited, magkano ba yung mga sasahurin dito? Pero sa next video na po natin yan tatalakayin. And for now guys, yun lang po muna yung ating i-share sa inyo kung ano-ano nga ba yung mga dapat nating i-prepare or para makahanda tayo sa freelancer at work from home na tinatawag. Okay, so alam ko ang iba ay related na dito at marami na rin silang mga napapanood ng mga video regarding dito sa work from home. At yung iba ay syempre curious sila kung ano ba yung ibig sabihin ng work from home, okay? So marami kasing mga nagtatanong dyan guys kung ano nga ba yung ibig sabihin ng work from home. So ito ay yung kagandahan dito guys, sa bahay lang kayo nagtatrabaho. Hindi na kayo lalabas para gumastos ng pamasahe. Hindi ko ni-encourage yung lahat na maging isang freelancer, di ba? Mas maganda pa rin na nagtatrabaho tayo sa opisina, at least marami tayong nakakasalamuha, marami tayong na-experience araw-araw, di ba? So, pero kung para sa akin at akong tatanungin ninyo, medyo okay din yung ganitong trabaho as work from home. Kasi nga, di ba, marami ka rin namang matututunan dito kung gusto mo talagang matuto, di ba? So, yun lang po mga kaibigan. Abangan niyo po sa mga next video natin. Pag-uusapan po natin kung saan ba tayong mga website na pwedeng mag-apply at ano-ano ba yung mga requirements para maging isang freelancer at magtrabaho sa bahay lang. Ano ba yung mga kailangan na ihanda ng mga skills, di ba? So, importante lang din naman dito guys, yung marunong tayo mag-computer. Yun lang talaga yung pinaka-basic na requirements dito as a work from home. Okay? So, sana po ay nakatulong sa inyo ang video na to at nakatulong man. Huwag kalimutang mag-like and mag-subscribe sa ating YouTube channel kung gusto ninyo ng mga ganitong video. Salamat mga kaibigan. See you on my next video. Bye!